topic natin yung right knowledge about God leads to right living. Maalam niya ko yan. Kasi ito, basahin ko muna, mag-pray muna pa siya. Okay, let us pray muna. Prayer muna. Let us pray. Ay, buka lang tayo, sabihin natin tayo. Bless you, Father, God in heaven. Maraming salamat po sa pagkakataon ng Panginoon. Pinipon mo dyan. Ito ang aming pag-aralan, Panginoon, kabuhay mo tayo. Magagamit ko sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na siyang aming mailalapat, Lord God, sa pamumuhay namin at may babahagi namin sa aming kapwa, sa aming pamilya, Lord God. Namin loobin nawa, Panginoon, ng banal na Espiritu ang bawat isa na narito ngayon, Lord God. Ito pang lubos namin mo unawaan, Panginoon. Hindi lang po namin basta ito maririnig. Nawal ito rin ay aming ganapin, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Ngayon, Panginoon, gawain niyo po kami sa oras na ito, Panginoon, na may mahula po ang inyong presensya, Lord God. Ito po ang aming samot na langit sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yung right knowledge about God leads to right living. Si God kasi ito yung apat kasi presence na nila. God is spirit, God is sovereign, God is immutable, God is infinite. Yan. Sa Jeremiah 17 verse 5 to 8, ako na magbabasa. Jeremiah 17 Jeremiah 17, 5, verse 5 to 8, number 5. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ito, diba? Sabi nga, yun, diba? Laging hindi nawawala sa topic natin yung yung pag nagtiwala ka sa sarili mo kakayahan, sa lakas ng ibang tao. Yan. Wala mangyayari sa'yo dyan. Susumpain ang sinod, susumpain ang sinod tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Kunyari, pag niniwala ka sa sinasabi ng kapwa, na kaibigan mo, kahit alam mo namang makakasama sa'yo, patuloy ka naniniwala sa kanya. Yan. Ang katulad ni halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Yan, yung ang halintulad nga nung taong naniniwala sa sariling kakayahan, sa kakayahan ng kapwa niya, ng kaibigan niya, naniniwala sa kung sino-sino sinasabi. Ito na nung halaman. Kasi alam naman natin, disyerto, mabuhangin yan Wala talagang vitamina yan dyan. Kaya pag nagtanim ka dyan, walang mangyayari dyan. Mga matay at mga matayan. Yun ang hinahalin tulad sa atin na pag naniwala tayo, para tayong nagtanim sa kapwa natin tao na inasa natin sa kanya, na nagtiwala tayo sa kanya, sa kanyang kakayahan, tulad ng halaman na tinanim sa disyerto, tayo ay mamatay, spiritual death. Papalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ito, tama naman to. Napakapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Diba? Ako, tayo. Basta magtiwala lang kayo kay Yahweh kasi walang imposible sa Panginoon. Walang imposible talaga dyan. Tandaan yan. Yung sample ko lang, sinasabi ni Kuya Kenneth kanina, yung papanoorin niya sana, pero nakita agad ng ate mo. Pero kung nagtiwala ka sa kay God, at pinagpure mo siya, at nagpa-humble ka, nagpakumbaba ka sa ate mo, ate, baka pwede ko bang meron ito? Kasi minsan kasi tayo, ako, dati kasi ganyan ako ako muna to, gagamitin ko to. Ano magpera, madamot ko. Yan, maling pamamaraan yan. Dapat doon humble ka lang. Ate, makiusap ka. Siyempre, unang-una, mas matanda sa yun. Sabi nga, di ba, maging respeto sa matanda. Sa number 8, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namunga. Ito nga, kapag ikaw ay naniniwala sa Panginoon, para kang nga daw isang punong kahoy na nakatanim ka sa tabi ng batis. Alam niyo ba yung batis? Kasi tinatutuyo yun, running water yun. Hindi yung natutuyo. Kumbaga doon nakatanim yung isang punong kahoy, umulan, uminit man niya, magtag-init man niya, mag-El Niño man yan, patuloy siyang mamumunga at mamubuhay. Kasi yung ugat niya na andun sa batisan.
Kaya tayo, parang tayo. Kumbaga, si God nasa puso natin, ano man dilubyo dumating sa atin, ano man yung pagsubok, ano man kabigat, is hindi tayo madadown, hindi tayo hindi tayo bibigay kasi nga matibay yung pundasyon natin. Kumbaga nakatalim tayo kay God. Sa puso natin nakatalim yung word of God. Diba? Ulitin ko ha. Ang text natin is God is spirit, God is sovereign, God is immutable, God is infinite. God is spirit. Ano bang Kuya, ikaw, anong explanation mo sa God is spirit? Para sa akin yung spirit is hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo siya. Yun, tapos yun, Dito ka sa tabi dati. yun lang. Yun nga. Kasi nga. Sino ba? Ikaw? God is spirit. Ganun lang. Kaya si God kasi spirit niya. Kasi kahit saan ka naroon yan. Kahit ano mang ginagawa mo, kahit natutulog ka man, naandun yan si God. Spirit niya. Kahit saan dako, kahit saan sulok, kahit saan ka magtago, nandun siya. Diba? Tapos ito yung God is sovereign. Hindi ba? Kasi sovereign English kasi. Ikaw ba't alam mo yung ibig sabihin ng sovereign? Parang pamilya. Sovereign kasi. Yung sovereign kasi, parang yung pinaka-powerful. Pinaka-grateful. Yan. God is sovereign. Ibig sabihin, wala siyang kabantay, walang katumbas yung kapangyarihan niya, talagang yung kadakilaan niya, walang kapantay na, kumbaga lahat kaya niyang gawin na hindi kayang gawin ng tao. Kumbaga, tayo, yung kakayahan natin is may limit. May limitasyon tayo. May limit yung kakayahan natin. May limit yung kakayahan natin. Kumbaga, maghapon ka magbuhat, imposibleng hindi ka mapagod. Si Jesus Christ, kahit maghapon yan, 24/7 yan, hindi natutulog si Jesus Christ. Kaya, wala siyang kapantay, talagang kapangyarihan niya, walang katulad, walang makakadaig. Ganun ka-powerful si Jesus Christ. Yung God is immutable. Immutable. Parinig ko sa inyo yung video mo. Para mo yan. Sovereign at makapangyarihan sa lahat. Anong dahilan ba't ako mababalisa? Ayaw ha. Anong dahilan ba't ako malulungkot? Anong dahilan na kahit may mga problema na dumating, sakit, kakulangan ng pananalapi, conflict sa pamilya, problema, if you know your God is sovereign, Ayun, sovereign. walang nalilingid sa Diyos. Nakikita niya yung nakatago mong mga struggle at mga issues. If you know your God, you are not callous. You always sensitive. May ginawa akong kasalanan, Lord. Panginoon, patawarin mo ako. Basang-basa ni Lord laman ang puso po natin. Kaya nga, tandaan po natin, if you really understand God, inaayos mo rin buhay mo, nilalapit mo sa Lord at nagpakababa ka sa Kanya. But if you have wrong knowledge about God, luluhod ka lang sa isang bato, alis ka na, magnanakaw ka ulit. Diba? So, wrong perception about God. Pero ko, para bang ang Diyos, lalapitan mo lang para ingatan ka. Pero yung honor, wala na. But if you really understand God, anywhere, ang presence niya, hindi nalilimitahan at powerful siya. Kaya pala, ilang taon ka na ngayon, pamilya mo, tignan mo, because of the sovereign power of God. Maraming aksidente everyday, maraming namamatay everyday, maraming lumulubog na barko, maraming nagka-crash na airplane, maraming nalulunod, maraming bigla na lang tumitibuang namamatay. Pero ikaw sa ngayon, buhay na buhay ka. Power of God in your life. That is why, anong isusukli natin? Gawin ang layunin ng Diyos. Gawin ang paglilingkod sa Diyos. Diba? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, wala kang kapantay yung kapangyarihan ng Diyos, yung sa sovereign nga yun, diba? Dagdag lang natin. Yung, kumbaga, dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ, kahit ano man yung pagsubok, sovereign. Operator. Kasi nga, diba, walang kapantay yung kapangyarihan niya. Kumbaga, lahat alam niya, lahat ng nasa loob ng kaibuturan ng puso mo at isip mo, wala kami natado sa kanya. Lahat yan alam niya.
Tapos yun sa immutable, kasi ito yung sinabi ko kayo Sherman. Kasi nung nag-close cell group kasi kami ng Thursday, tag-isa-isa kami explanation nito. Yung spirit kay Kuya Arnold nyo, yung sovereign yung spirit kay John Lloyd, yung bata pa yun John Lloyd, yung isang kasama ng anak ko. Yun siya nag-explain ng spirit. Si Kuya Arnold nyo sa sovereign, ako sa immutable. Yung immutable kasi, ito yung sinasabing unchanging. Hindi magbabago, hindi tatahimik, kumbaga patuloy na patuloy sa pagkilos. Ganon si Jesus Christ. Diba? Sabi ko kanina, 24/7 siyang gising. Kumbaga tayo nga, tulog na tayo, pero siya, nakabantay siya sa atin. Nakabantay siya, hindi siya nagpapahinga, hindi siya natutulog. Talagang as in talagang binabantayan niya tayo. Kumbaga ikaw, kasi pag mayroon kang God kasi, pag mga badya ng kaaway yan nandiyan siya, babanyan ka niya, iingatan ka niya. Yan, kumbaga, ito yung sa explanation ko sa unchanging. Kumbaga si God, nung wala pa tayo, God na siya. Sige, dyan, yung immutable kasi, si God kasi, wala pa tayo sa mundong ibabaw. Yung mga una pang tao, God na yan. Siya na si God. God na yan. Sige, dyan natin God na yan. Kumbaga, hindi siya natanda. As is na siya. Kumbaga, as is na siya. God na siya. Hindi katulad natin. Tayo, katulad tayo, mga bata kayo, darating yung araw, tatanda kayo. Tatanda kayo, magkakasakit kayo, mamamatay kayo. Pero si God, hindi. Mananatili siyang buhay magpakailanman. Ngayon, mula noon, ngayon, magpakailanman, mananatili siyang Panginoon. Kaya nga unchanging, hindi siya nagbabago. Kahit yung salita niya, hindi na mababago, nakapix na yan. Hindi katulad ng nating tao. Ikaw, katulad mo, ikaw. Ano yan? Doon, lagay mo dito. Wala. Doon mo na lagay. Wala. So, nag-cell group tayo dito. Kumbaga, andito yung pwedeng i-apply dito yung immutable yung hindi nagbabago. Ito, pag cell group tayo dito, paglabas natin dito, tiyak, yung kalaban, andyan dyan, ataking kayo, magbabago agad kayo niyan. Sigurado ko niyan. Paglabas nyo galing dito, cell group kayo, nakinig kayo ng word of God. Kaya sabi ko laging pinapaalala sa inyo, hindi nyo lang basta naririnig. Dapat yan sinasa puso nyo. Ako, labas nyo dito, after natin mag-cell group, yung atake ng kalaban nandyan yan. Tiyak yan, pag labas dyan, may mababago sa inyo. Sigurado yan, kapag hindi mo pinanindigan na may Diyos ka, tiyak yan, paglabas mo pa lang dyan, may mababago agad sa ugali. Pwedeng magbura ka, pwede kang manakit ka dahil sa salita. Yan. Yan. Tapos, yung God is infinite. Ano yung explanation? Infinite. Bakit mahalaga meron tayong kaalaman patungkol sa Diyos? Nasa tingin niyo? Bakit mahalaga meron tayong tamang kaalaman? Bakit mahalaga na meron tayong kaalaman tungkol sa Diyos? Bakit? Para hindi tayo maligaw. Amen? Hindi tayo maligaw ng landas sa buhay natin sa araw-araw. Yan, tama. Sinabi ko medyo mahalaga talaga na may kaalaman kaysa. Napakahalaga talaga na may kaalaman tayo patungkol sa Diyos. Kasi kung may kaalaman ka patungkol sa Diyos, alam mo yung mga bagay na hindi tama, na hindi dapat, na nasa gawain ka ng Panginoon, tapos alam mong kasalanan, is may iwasan mo siya. Pero pag wala kang sapat na kaalaman patungkol sa Diyos, kahit na nakikinig ka ng Word of God, mababaliwala yun. Makakagawa ka ng kasalanan. Wala akong alam sa patungkol sa Diyos, tapos nakikinig ako sa ganitong gawain. Pero pagdating ko sa labas, wala na. Hindi ko na alam kung ano yung tama, hindi ko na alam kung paano ko i-apply sa buhay. Kasi nga, hindi sapat yung kaalaman. Hindi sapat yung kaalaman ko tungkol sa Panginoon. Pero kung ikaw ay may tamang kaalaman patungkol sa Diyos, pag after mo dito, paglabas mo dyan, alam mo na yung mga, kasi sa totoo lang, sa paligid natin, nandyan lahat ng kasalanan. Nandyan lahat ng kaaway. Nandyan lahat ng tukso ng kaaway. Nandyan lahat yan. Pangalawang tanong.
Anong uri ba ng iyong pamumuhay umaangkop sa kaalaman mo patungkol sa Diyos? Anong uri? Anong uri ba ng iyong pamumuhay umaangkop sa kaalaman patungkol sa Diyos? Makontento ka kung anong meron ka. Yan, amen. Diba? Anong uri ba ng iyong buhay? Anong uri ng pamumuhay mo? Anong uri ng pamumuhay mo na nakikita na meron ka talagang alam sa Panginoon patungkol sa Diyos? Ikaw, sige, ikaw muna. Ano yung uri ba ng iyong pamumuhay? Ano yung pamumuhay mo na nakikita na may kaalaman ka sa Panginoon? Ikaw kuya. Ikaw kuya. Buhay mo na naangkop na meron kang pagkakakilala sa Panginoon. Mag-celebrate po. Ibahin ko. Yung mga alam ko sa tandas, ibawi ko kasi. Yan. Alam mo na yan, ha? Hindi lang natin basta-basta sinasabi yan. Dapat sinasapamuhay natin yan. Yung pag-share group, pag-share ng Word of God. Kasi ganito yun eh. Parang ano yun eh. Parang yung sinasabi na tawag dito. Pero ko yun. Yung ano eh, tawag dito. Kalimutan ang tawag tuloy dun eh. Benten ko. Yung nakikinig ka nga, parang sa church yan, nagsimba ka, nakinig ka, paglabas mo, wala. Wala nang pumasok sa puso at sito mo, nahulog mo. Yan. Ikaw, Kuya Gilbert, baka may dagdag ka. Anong uri ba ng iyong pamumuhay umaangkop sa kaalaman mo patungkol sa Diyos? Meron po siguro yung buhay ng buhay spiritual po and buhay po ng physical. Kasi umaangkop yung Panginoon ko sa buhay spiritual ko is parang pinapalakas na po yung love ko na lapitan lang ng demonyo eh. And sa physical naman is kumbaga umaangkop yung Panginoon sa buhay ko sa physical or sa pamumuhay ko sa araw-araw is sa araw-araw niyang pinapakita sa iba na nasa akin siya and dun pa lang is sobrang ano ko na naangkop yung Diyos sa araw-araw ko. Ang dami sa ko dyan eh, sinasabi na yung tawag spiritual mo kasi kumbaga kahit may mga banta ng kawit dyan, mga demonyo dyan kasi ano yun eh, pero kasi ang demonyo kasi gumagamit ng iba't ibang uri ng bagay yan. Pwede yung kaibigan mo, pwede yung kapamilya mo na parang sample ganito, ganyan. Pwede kang gamitin para distract sila, pwede kang gamitin para distract sila, pwede kang gamit si Pedro R para distract kayo. Yan nga kasi tandaan nyo, 2 o 3 nagkakatipon, nasa gitna natin ng Panginoon. Pero ang kaaway nandyan din sa paligid yan. Gagawa ng paraan yan para ma-distract kayong lahat. Yan ang trabaho na ano. Kumbaga si God kasi, nagtatrabaho yan. Pero yung demonyo, tuloy-tuloy din yung trabaho niyan, hindi rin tuloy-tuloy yan. Lalo na yung, yung malapit na tayo sa Panginoon, disciple na tayo, ayan, nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Yan, mas lalong nagtatrabaho dyan yung mga kalaban. Yan. Ikaw kuya? Ano po, hindi niya po kami nilalayo sa gaba. Binibigyan niya po kami ng grasya. Tsaka binabantayan niya po si Papa para kumuha ng biyaya. Magtrabaho. Amen, tama yun. Kasi, kumbaga, yung anong uri pamumuhay yung mga kapsa Panginoon. Ito nga, kasi pag meron kang kaalaman sa Panginoon, yung pagpapala kasi patuloy yan na riyan. Hindi yan mawawala yung pagpapala. Tuloy-tuloy yan hanggat meron kang alam mo na nakikilala mo siya, alam mo kung sino siya. Hindi lang basta kilala mo siya, hindi lang basta kilala mo siya sa salita. Yan, hindi dapat. Yan ang tatandaan nyo, hindi nyo lang siya basta kilala sa salita. Dapat alam nyo kung anong purpose. Yan. Ikaw kuya, Kenneth. Ano yung uri na pamumuhay mo na umaangkop sa kaalaman mo patungkol sa Diyos? Umiiwas po sa bulo. Kabataan. Pagiging mapagkumbahan. Amen yun, tama yun. Tama yan, kasi yung pagpapakumbaba, ibig sabihin yan talaga. May pagkakakilala ka talaga sa Panginoon. Kasi pagiging humble, the best talaga yan. Kahit saan ka pumunta, the best yan. The best yan. Takot ka. Oo, kasi ako,
share ko lang sa inyo, may nakaaway akong gwardiya dyan sa Madrigal dati. Asa din nasa discipleship na ako. Nakasagot ko siya, nakasagot na kami. Dalawa pa sila. Pero nung pag-alis ko, siguro tinapik ako na, uy, mali yung ginawa mo. After ko ma-deliver ko, binalikan ko siya. Hiningi ako ng sorry dun sa gwardiya. Nilapitan ko siya, binalikan ko, Chief, pasensya ka na. Kasi napakasarap talaga sa pakiramdam mo na nagpapakumbaba ka. Kasi yan ang pinakamahirap gawin eh. Yung humingi ka ng sorry sa kaaway mo. Kasi ang tao, ma-pride yan. Sobrang ma-pride yan. Yes. Kahit alam mong mali ka, napipilitin mo bang tama ka? Yan ang pinakamahirap gawin sa lahat. Humingi ng patawad. Pero Lalo na yung ano, yung papatawarin mo yung sarili mo. Yan. Isa sa mahirap yan, yung patatawarin mo yung sarili mo. Pero pag oras na nagawa mo, napakasarap sa pakiramdam. Oo, totoo. Ito. Sa kabuuan ng mensahe, ano ang nanatili sa inyong puso? Ano? Ito na yung last question. Sa kabuuan ng mensahe, ano ang nanatili sa inyong puso? Ikaw muna ko yun. Sa akin, nanatili is yun nga, matakot sa Diyos at yung pagmamahal sa mga kapwa. At laging magpakumbaba. Ayan. Lagi nababagit yung magpapakumbaba kasi the best talaga yan. Magpapakumbaba. Sobrang the best yan sa pag-uugali na ito. Kung pagkakakilala ka sa Panginoon, tapos ibigin mo yung kapwa. Di ibigin mo yung kapwa. Sabi nga, di ba, loving God, loving people. Ibigin mo ang Diyos, ang higit ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ibigin mo yung kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Tingnan ko ya. The God is sovereign. 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 Bakit? Katulad yung pagtataludo. Nakalimutan ko eh. Wait lang, pass muna ako yan. Yung God is sovereign kasi, yan kasi the best kasi yan. Alam niyo, wala namang maling sagot dito eh. Walang maling sagot. Kumbaga, i-empathize lang natin lahat yan. Yan. Nakalimutan ko. Sige lang, sige lang. Yung God is sovereign, yan yung mga makapangyarihan. Powerful, grateful, yan. Kumbaga, Walang kapantay. oo, walang kapantay, walang katulad. Kumbaga, Yes. kapag may God ka, ma-aksidente ka, nandiyan siya, pagprotektahan ka niya. Iingas. Kumbaga, wala kami tatago sa kanya kasi yung kapangyarihan niya, wala tayong katulad yun eh. Ano man yung nasa puso natin ngayon, ano man yung nasa isip natin ngayon, wala kami tatago sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, yung rapture, i-mention ko lang yung rapture, kahit nag-cell group ka, nag-cell group tayo nito, pag nag-rapture, ang titignan doon kung ano yung laman ng puso mo sa mga oras na to. Yan. Pag hindi si Jesus Christ, yung laman ng puso mo sa mga oras na to, yung mga nasa puso si Jesus Christ mawawala. Kunyari, kami, tayo. Kunyari, sa'yo, wala si Jesus Christ sa puso mo sa mga oras na to, nag-rapture, may iwan ka. Lahat, daranasin mo lahat ng pagsubok nito, lahat ng pagdurusa, lahat ng lungkot, sa lahat ng dilubyo, daranasin mo. Yan, katulad kayo. Yan, kunyari kayong dalawa. Ikaw, si Kuya Kenneth, si Kuya Joar. Pag dumating yung rapture at wala sa puso nyo si Jesus Christ, may iwan kayo dito. Minsan kasi iniisip kasi ng ibang tao, akala lang nila yung kung mamatay ka, okay lang yun, darating natin sa kamatayan natin. Pero hindi nila alam yung tinatawag na eternal death talagang. Second life. Kumbaga, yung katawan lupa mo is mabubulok, pero yung kaluluwa mo habang buhay na pagdurusa. Kung katulad kay Lazaro, di ba? Yung sa mayaman, tsaka kay Lazarus. Di ba? Yung mayaman namumulot lang si Lazarus ng mga asyusugan niya. Mayabang yung mayaman, mayabang nga. Namatay sila parehas. Si Lazaro na mapagpakumbaba is nasa karian ng Panginoon, di ba? Sama ni Lord. Yung mayaman is nasa impyerno, di ba? Habang buhay yung nasusunog siya na nasusunog, puro iyak lang, walang magawa, di ba? Sabi niya pa nga, utusan si Lazaro na isaw-saw yung kamay sa tubig para dampian yung mga labi niya, di ba? O kaya naman, hiniling niya rin din pabalikin si Lazaro, sabihan yung mga kapatid niya, siguro yung mga kapatid niya, para sa ugali niya. Mga walang gad sa puso, mayayabang,
Kapag mataas, yan. Pero ang sabi nga, hindi na kailangan pa, hindi na dahilan para pa kabuuan ng mensahe. Anong natutunan mo? Mensahe, ano yung nanatili sa iyong puso? Kunyari po, Hindi, totoo tayo dito. Sige, yun na. Mas naman mo na ba? Siguro tayo marami nasasabi. ano po, marami po yan. Masasabi mo na tayo po dapat. Ang mutaboy. Ako sa ito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano nung kahit nandito tayo, yung kalaban umatake yan. Ididistract ka niyan. Totoo yan, ididistract ka niyan. Walang papasok sa isip mo. Kasi ako kasi na-experience ko yan eh. Nung kay Chairman Obit pa ako, yan. Nag-ano din ako, pass. Sa tulog naman yan. Kasi nagsisimula tayo, class by class. Ikaw kaya, Bert? Sa kabuuan ng mensahe, ano ang nanatili sa iyong puso? Yung God is Spirit, God is sovereign, God is immutable, God is infinite. Yung God is sovereign kasi kumbaga God siya and hindi na kumbaga pamasasama po na sobrang lakas niya and hindi siya nagbabago kasi minsan inisip natin na yung Diyos nung unang panahon or yung Diyos ng mga apostol is magkaiba sa Diyos natin yun is hindi naman kumbaga mali yun kumbaga hindi nagbabago yung Diyos kung gaano siya kalakas noon is gano'n pa rin siya kalakas ngayon and walang makakapantay sa kanya kasi Diyos siya. Hindi naman siya katulad natin and sabi nga sa Hebrews 13 verse 8 na ako hindi nagbabago magpakilanman ako hindi magbabago hindi basta kumbaga sabi doon sa Hebrews 13 verse 8 na hindi siya nagbabago na kung ano siya yung nakaraan siya pa rin yung magpakilanman. Sabi rin niya sa payag na 1 verse 8 na ako ang Alpha at Omega ang nakaraan at ang kasalukuyan at siyang darating. Kumbaga darating siya na ganun pa rin. Ibig sabihin na ngayon is ganun pa rin siya. Kung gaano siya mapagmahal noon, ganun pa rin siya kapapagmahal noon. Kung gaano siya magpatawad noon, ganun pa rin siya magpatawad noon. And sa pinakaunang tanong na kung bakit natin kailangan na may kaalaman tayo sa Diyos. Yung Diablo nga is kabisado yung Bible. Paano pa kaya tayong tao lang? Wala nang Diablo sa kanila eh. Walang susubok sa pananampalataya nila, pero kabisado nila yung Bible. Kumbaga, maya naman tayo na may susubok sa atin, and kumbaga wala tayong karmas. Diba? And Amen. magdating kaya na pinapakinggan lang natin yung mga salita ng Panginoon kasi malakas or kumbaga makapangyarihan yung salita ng Panginoon. Hindi basta-basta yung salita ng Panginoon. Makakapaglinis siya ng mga kaluluwa natin ng puro kadumihan and makakapagligtas siya sa mundo or makakapagligtas at makakapaglinis siya sa spiritual natin and sa pamumuhay natin. Di ba sabi nga sa 1:15 verse 3 na nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. And sabi rin sa Tito 2 verse 11 na nahayag na ang yung para sigurado tayo. Kumbaga bakit natin hahayaan na mawala yung salita yun? Bakit natin hahayaan yung salita yun kung ayun yung magiging passport natin sa kaligtasan, di ba? Minsan kasi sabi natin na salita yan, ginawa lang naman yan. Hindi, kumbaga galing sa Panginoon. Kung galing sa Panginoon yan, dapat nating alagaan. Sige kung, di ba sa iba nating mga kamag-anak, pag galing sa kanila, isiniingatan natin. And, kumbaga,
symbolist na rin yun na ingatan natin yung galing sa Panginoon, which is yung salita ng Panginoon. Ano ba yung salita ng Panginoon na kailangan natin i-apply, hindi lang pakinggan. Di ba sabi nga sa John 1:1, ako ang Diyos at ang salita ay Diyos. Kumbaga, Diyos to eh, itong salitang to eh, na hindi natin dapat hayaan na mabaliwala. Hayaan mo lang ba na mabaliwala yung Diyos na nagkakataon na lumapit sa'yo? Di ba hindi naman dapat? Dito sa Tito 2 verse 11 na, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kumbaga, itong nahayag ni Kuya Roldan is nagdudulot to ng kaligtasan sa atin. Hindi lang basta-basta to na nagsasalita siya dyan na wala-wala lang, is hindi ganun, kasi nagdudulot to ng kaligtasan. Hindi natin alam, pero alam to ng Diyos na nandito tayo and bibigyan niya tayo ng kaligtasan kasi natin. And wag natin hayaan na lumilevel up yung pagsubok ng kaaway. Pero yung buhay spiritual natin hindi. Diba? Kumbaga, hayaan ba natin na senior na yung kalaban tapos ikaw mini-midget lang, diba? Kung pinapakinggan mo lang is walang saysay. Dinadaya lang natin sarili natin. Diba sabi sa Santiago 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Panginoon, kung ito'y papakinggan ninyo lamang, ngunit hindi sinasagawa, ay dinadaya ninyo lamang inyong sarili. Tama na sinabi ni Amen. Gilbert ay summarize ko Galing, naman. Kuya Wilbert. Totoo yun, yung word of God kasi, sandata natin yan. Sa lahat ng pagsubok, kumbaga, sa araw-araw natin pamumuhay, ano yun yung tinawag na baluti, di ba? Suotin niya yung baluti, kaya, ayan, pananggalang natin yan sa lahat ng problema. Basta, lahat ng badya ng kaaway, lahat ng lusob ng kaaway, yung word of God, matibay na armas yan. Yan. Tapos sunod, yung sinasabi ni Kuya Gilbert na yung nakikinig lang tayo pero dating sinasapamuhay. So ayan yung sinasabi na nakinig ka lang. Dati sinasabi ko kanina, nag-cell group tayo ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero paglabas mo dyan, wala na siya sa'yo. Kumbaga, isa pang gusto ko rin sinabi ni Kuya Gilbert, sinasabi niya about sa senior na, yung kalaban is nagde-develop kung paano ka nila i-destroy. Pero ikaw nananatili ka lang na eto lang yung alam mo, hindi ka nag-grow. Yan. Mahinang pananampalataya yan. Yung mananatili yung, kumbaga yung content, ay natin naman ako sa cell group eh, nagsimbahan naman ako, okay na ako ganito. Pero hindi yun, mali yun. Dapat doon, hindi ka lang basta nag-cell group, hindi ka lang basta nag-simbahan, hindi ka lang basta nag-pray. Dapat dyan, sinasapamumuhay mo yung salita ng Diyos. Kasi napaka-the-best niyan. Kasi, ayan na mag-iingat sa'yo sa lahat ng kasalanan. Kanyari, paglabas mo na lang sa kanto, may nagmura sa'yo. Siyempre, may Diyos ka eh. Hindi mo siya gagantihan ng mura, di ba? Sabi nga, pag binato ka ng bato mo tinapay, di ba? Yung pag sinampal ka sa ng kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Di ba? Sabihin nun, kumbaga, murahin ka dyan, oy. Diba? Imbis na murahin mo din siya, hindi mo na siya mamurahin. Kasi alam mo mali yun. Diba? Kaya hindi dapat kayo gumaganti sa mga bagay na ginagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan hindi yan dapat ginagantihan ng isa pang kasalanan. Ha? Ikaw wala. Sa puso ko po yung pag-celebrate dito. Yung pag hindi mo po ito isira puso at isira isip. Mabilis lang po sa'yo kakapit yung kalaban. At pag isinapuso mo po, isinapuso mo po at iisip, mapipigilan mo po yung pag-atake ng kalaban. Amen. Uli sa sumagot, oh. Ang dami niyang idea, no? Tama yung sinabi ni Kuya Jeff. Talagang pag isinapuso mo kasi talaga yung Word of God, kahit ano pang ba dyan ang kaaway dyan, malalampasan mo yan. Lahat yan, mapapagtagumpayan mo, kahit ano pang pagsubok naman sa buhay mo. Diba? Ako, nawala si misis ko, pero eto, patuloy ako nag-deserve sa God, patuloy ako nag-faith sa Kanya. Sumunod, nung hospital din sa tatay ko, 2 linggo yata sa hospital. Hindi na ako ganun ka, no? Kumbaga, hindi na ako ganun na nataranta.
tawa ko sa sarili ko, nasa trabaho nga ako nun. Nag-message sa akin, kuya, si tatay. Pag natawa na lang ako, ay ko, hindi pa ako ganun ka-recovery sa asawa ko. Eto na naman. Sige lang, God. Kasi alam ko, iingatan niya ako. Alam ko kasi na may plano siya. Yan, basta, lagi natin tatandaan, sa puso natin yung Word of God, sa pamuhay natin. Ibahagi natin sa ating kapwa, sa ating pamilya. Yan, di ba? Ikaw, kuya, ano tanong na ba kita? So, kala ko hindi pa eh. Conclusion tayo. Conclusion. Your daily living is the outcome of how well you know and understand the truth living God. Your daily practice, beliefs, and cultures reveal whether you have the right or wrong knowledge about God. Yung araw-araw na pamumuhay mo nga, ano man yung nasa paligid mo, ano man yung mga hindrances sa buhay mo, pag meron kang kaalaman patungkol sa Panginoon, is kaya mo siyang papagtagumpayan. Diba? Amen. Ayan. Bilis ang oras at nasoldo na agad. Ikaw. Goes on kayo, hindi ako Ay, ikaw. Ipag-pray mo rin yung foods natin. Ano lang, kahit hindi naman dito kasi kailangan ng pahabaan ng prayer. Ang mahalaga kasi dyan, yung prayer mo, nasa puso mo at hihingi mo ng basbas sa paligid mo. Ayun, saan ko yan? Let us pray. Foods natin ha. Pag-pray mo rin si Kuya Jared pala. Ano, kaya? Okay. Kaya yan. No? Let us pray. Maraming salamat po sa araw na ito at maraming po na nakalabas na po yung Papa ni Carol at ang cell group na ito ay isa sa puso namin at ingatan mo po kami sa bawat takbang at gabayan niyo po kami sa pag-uwi. Lord, maraming salamat po Panginoon na eto, Lord, sa pagkain na ito Panginoon, bigyan niyo po kami ng sa pagkain na ito Panginoon. maraming salamat po Panginoon na papagsaluhan namin ito na magkakasama, Lord. At si Jared naman po Panginoon na ingatan niyo po siya at lagi niyo po siyang gabayan po Panginoon. At tayo niyo po sa masasamang Panginoon. Amen. 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 talaga. Yan talaga sa umpisa. Kung sa pag-pray ka, lagi mong hihingi yung basbas sa Spirit. So ayan, may thank you sa pagsasalu-saluhan uli. Ayaw ko, ano ko pala ito. Diyan, kuhanin mo yung ano doon. Leia! Asan ka? Ay! So may pakain ulit si Kuya Roldan. So si Kuya Jefferson ang nagbasbas at nagbasbas sa Panginoon Diyos. Ayun, pabila ko ng bukas. Ayun, may pagsasalu-saluhan na naman. End of cell group Bible study. Nay! Nay! Di ba may paper plate kayong tuwi? Thank you Lord at natapos na naman po ang isang gabi ng ating cell group. Thanks to our blessing.